a victor. If you're not a victor, you are on the other side. You are of the team victims. dalawang klase lang yan. Di ba? Or paminsan-minsan victor, paminsan-minsan victim. The objective of the message na meron ako ngayon is for us to really live a victorious life. For us to be encouraged and directed na mabuhay tayo ng matagumpay na buhay. Amen? Ano nga pa ba yung ibig sabihin ng matagumpay na buhay? Maintindihan po natin mamaya kung anong ibig sabihin ng matagumpay na buhay. Para malaman nyo kung kayo baga ay nagwe-wear pa ng victor's crown. Amen? Mukhang matindi ang pakikinig sa akin ng batang ito. Ako nakatitig. Magsisigaw ito mamaya. Amen eh. Ito, Sia. So again, salamat sa mga songs natin. At alam ko yun ay hindi lamang galing sa diaphragm, galing sa inyong mga puso. Okay. Amen? Ready? Ready kayo sa Victor's Crown? Well, actually, ang message na ito ay karugtong nung nakaraan. Yun na nga yung tayo eh. Ninang Bibs naman, pinangungunahan mo ko, mukhang napaka-advance mo eh, no? Tama ka doon. 20 verses ang review mo? Wow! Wow! Galing, ano? So, ngayon, ibabalikan ko po yung message na yun. Kasi, ibig sabihin, kaya tayo nabubuhay ng victorious life, okay? Because we are not deceived. Yun lang yun. Kaya babalik tayo sa message natin. Ang atin pong, ako po ay nakapag-preach ng twice doon po sa rally. Bagamat yung rally na yun ay neutral, supposed to be interfaith rally, pero behind sa mga nag-orchestrate at mga gumastos ay mga pulahan. Unang gabi nag-preach po ako, nakakulay pula po ako, hindi ko alam. Kaya may dumaan po sumisigaw, Duterte. Nakapula kasi ako eh. So hindi ako aware na yung pala ay itong grupong to ang nasa likod talaga totally. Bagamat neutral ang muka, United People's Initiative. At binanggit ko po yung tungkol dyan, na ang mga tao, bakit may corruption, ipapaliwanag ko po mamaya. Okay. Okay, I will go. Sa introduction ko, sabi ko, I am here for an expose. Wow, expose. May expose ako. So, hindi po politiko. Hindi po mayamang taong negosyante, sabi ko. Isang spiritual leader. Uy, sino kaya? Kibuloy? Villanueva? Soriano? Sino kaya? Hindi ho tao. Si Satan. Spiritual leader ho yan eh. So yun po yung topic ko last Sunday, to expose Satan. Para po hindi tayo malinlang. Kasi ang tawag po sa kanya sa Bible, deceiver. So gusto ko siyang i-expose. Kaya po nag-message po ako last Sunday. At ito po ay nagagawa ko pero hindi po every November. Lalo po parating na po ang November 1. Ang dami po kasi nangyayaring deception sa November 1. Ang akala po ng mga magulang kapag pinapaaten ang kanilang mga anak sa trick or treat or Halloween party, it was just for fun. No, it was a worship of Satan. So, sinasabi po namin to, hindi po ito dahil nabasa lang namin at meron po mga ebidensya yan. At ang ebidensya, hindi nagsisinungaling. Lalo na't hindi gawa-gawaan. Okay. Again, tinatanong ko po kayo, do you still wear your victor's crown? Hello? Okay. Number 1, the description of Satan. Ano ba yung profile niya? The theme of the message, the profile. Number 1, the description. Sino ba si Satan? Review lang po ito. Sino si Satan? Ano kanyang description sa Bible? So, before the fall, ang sabi po sa Ezekiel chapter 28 in particular, sa verse 13 and 14, tingnan po natin. Babasahin lang po natin ito, hindi ako masyado magpapaliwanag. Okay.
Thou hast been in, saan? Eden. Right? Eden. Nasa Eden siya, in the garden of God. Nandun po si Adam and Eve. Nandun din po siya, at ang sabi po doon, every precious stone was thy covering. Ang kanyang damit ay precious stone. Okay? May sardius. Alam mo yung sardius? Nakakita ba ng sardius? Na stone? Kasi ang dami itong bilangit, hindi ako nakakakita ng mga stone na to eh. Marami lang ko kasi kami, ito po yung madami kami, ito oh. Ito lang ho ang meron kami eh. Ano ba yun? Yan lang ho ang amin. Diamond, topaz, okay? Diamond, beryl, the onyx, the jasper. Jasper is a stone. Sapphire, yan. Familiar po sa sapphire. Okay, yung sapphire, ito yung kulay blue, yan yung sapphire. Okay. Alam niyo ibig sabihin ng sapphire? Nasa apoy. Sapphire. Okay. Emerald, carbuncle, gold. So yan po yung kanyang, okay? Yung kanyang, verse 12 po tayo. Angat natin ang verse 12. Ang sabi doon, Son of man, take up the lamentation upon the king of Tyrus, and say unto him, Thus saith the Lord God, thou sealest up the sum, full of wisdom and perfect in beauty. Patungkol po yung kay Satan. Perfect in beauty. Okay? Full of wisdom. Okay, tuloy po natin sa verse 14. Verse 14, Thou art anointed cherub that covereth, and I have set thee so. Thou was upon the holy mountain of God. Doon po siya lagi sa holy mountain of God. Thou hast walked up and down in the midst of the stones of fire. So lagi siya sa presensya ng Panginoon. Very obvious po, the closest to God. So yan po si Satan before the fall. Tingnan po naman natin ang Isaiah 14 verse 12. Okay. Sino po siya dati? How thou art fallen from heaven. Ang tawag po sa kanya ay Lucifer. Huwag po kayo magpapangalan sa inyong mga anak ng si Lucy. Lucifer, Luciferian. Son of the morning, ang ibig sabihin ng Lucifer. Ito po yung kanyang fall. Okay? Ang sabi niya, Thou art cut down to the ground which didst weaken the nations. Bumagsak po siya. Verse 13. Paano po siya nagkaroon ng fall? For thou hast said in thine heart, 5 letter I, the 5 eyes of Lucifer, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God. Number 3, I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north, that is the throne of God. And then last, number 3, I will ascend above the heights of the clouds. Ang pinakamabigat po, nag-culminate po, I will be like the Most High God. Gusto niyang maging Diyos din. Nakita niyo? So, siya po yung originator ng sin of pride. Kasama na po doon ang covetousness. Kang covetousness, yung gusto mong angkinin ang hindi naman sa'yo. Gusto mong i-enjoy ang mga bagay na you are not entitled. Okay? Tingnan po natin, balikan po natin doon po sa Ezekiel 28:15. Thou was perfect in thy ways from the day thou was created. Ginawa po siya ng Panginoon perfect. Till iniquity was found in thee. Sa kanya po nakita ang kasalanan. Siya po ang originator. Siya po ang nag-conceptualize, naka-invento ng kasalanan. Makita po natin dito. Okay, verse 16. By the multitude of thy merchandise, they have filled the midst of thee with violence. Yan. And thou hast sinned. Okay, verse 17. Thine heart was? Thine heart was? Namaga yung puso niya, lifted up, umangat, naging mayabang siya. So, tandaan niyo po yung kayabangan, ano po? Okay. Gusto niya maging independent kay God. So, yun po yung kanyang fall. Ano po siya dati? Napakaganda, perfect in beauty. Bakit po siya nag-fall? Gusto niyang angkinin ang trono, gusto niya maging Diyos. Ang liwanag po sa Isaiah chapter 14.
Okay? His heart was lifted up. Okay. So yan po yung kanyang fall. Then after the fall, nung siya'y bumagsak na, dahil nagkasala siya, ano po ang kanyang katatayuan after the fall? Naging sino po siya? Naging Satan, naging devil. Ang ibig sabihin ng word na Satan na binanggit sa New Testament na maraming beses, adversary, kaaway. Naging kaaway ng Diyos si Satanas. Okay? Ang ibig sabihin ng devil, siya po ay accuser. Yan po yung kanyang pinakamatinding pangalan. Then tingnan po natin ang kanyang, isingit po natin yung the desire, di ba, the description. Ano po yung kanyang pinaka-destiny? Tingnan po natin ha. Dahil siya nagkasala, tingnan po natin sa Revelation 20, verse 10. Revelation 20:10. Tingnan po natin. He's the devil. The devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and shall be tormented day and night. Hanggang kailan? So yan po yung kanyang destiny dahil sa kanyang pagtalikod, dahil sa kanyang pagre-rebelde sa Diyos. Ang destiny ni Satan ay upang ilagay sa lake of fire forever and ever, kasama ang mga hindi sumampalataya sa Kanya. Yan ang destiny nila. Okay? Kaya kung meron kayong mga mahal sa buhay na hindi pa sumasampalataya sa Diyos, kaya niyo ba silang matitiis na kasama ni Satanas? So, Revelation 21:8, tingnan po natin. But the fearful, yung takot harapin ang katotohanan, the unbelieving, hindi sumasampalataya sa Diyos, mga karumal-dumal, abominable, the murderers, the whoremongers, the sorcerers, the idolaters, all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. So lahat kung hindi sumasampalataya sa Panginoon, ay pupunta po sa dagat-dagatang apoy. Kasama po si Satanas. Kung meron kayong kamag-anak, kaibigan, na hindi pa po nakakakilala sa Panginoon, alam niyo na po ang kanilang destiny, tama? Okay lang ba sa'yo? Hindi ka magkikwento tungkol kay Jesus? Ayos ka lang? Nanay mo, tatay mo, kapatid mo, okay ka lang? O baka naman ikaw okay ka lang, napupunta ka ng impyerno. So this is the destiny of Satan. Okay. So let's move on to, alam niya naman pala ng destiny niya papuntang impyerno. Alam niya yun eh. Alam niyang ilalagay siya sa lake of fire, and that will be for eternity. Ngayon, ano ang kanyang meron dito ngayon sa mundo? Anong meron siya? Alam niyo kung anong pinakagusto niya? Let's move to the third point. Ano ang kanyang desire? What is the very desire of Satan? Sino po ang makapagsasabi? Yung pong premyo ni Ninang Babe sa kanyang pagiging top-notcher sa kanyang exam last Sunday, ibibigay ko po sa inyo without her permission. Okay? Okay ba? Oo daw. Okay, mamaya po ibigay natin ang award. Ang nag-champion po ay 1,000, ang second po ay 700. Okay? Pag wala po mamaya po yung mga bibigyan natin ng reward, pamimigay din po natin yan. Okay? Second po si Ernie, third placer si Melvic. Okay, so sila po yung mga top-notchers. Okay? Ano po yung pinaka-desire niya? Siya pala yung papunta ng impyerno. Ano ba yung kanyang pinaka-desire? May clue kayo? Ano yun? Worship! Sa'yo na yung 1,000! Joke lang. Para mag-glorify siya, para i-worship siya, kasi yun ang kanyang intention from the beginning. Ang kanyang desire is for Him to be exalted, to be honored, to be glorified. Malinaw po ba? Gusto niya ma-glorify siya. Ma-exalt, ma-worship siya. Okay. At, Pastor, anong ibig sabihin ng ma-worship siya, ma-glorify siya? Ating i-concretize. Paano siya ma-worship? Paano siya mag-glorify? Paano? Okay. Yung second prize naman ang pamigay natin. Wala si Ernie. Paano siya mag-glorify? Paano siya na-exalt sa palagay niya? In what way?
through disobedience to God. Okay, so at least nabalik yung 700 sa'yo. Ang kanyang intention sa heaven, mag-glorify. Di ba? Siyang unang-unang nag-disobey kay God eh. Nung hindi siya naging successful, kinas out siya sa heaven. Hello? Okay. Nakita niya, merong kingdom sa lupa. Merong gumawa ang Diyos ng kingdom, the earth. At gumawa ang, in-explain ko lang, gumawa si Satan, gumawa si God ng another king. Gumawa si God ng another God. An extension of His being God. An extension of His kingship. Another king. Sino yon? Sino ang first king sa lupa? Adam. Si Adam. Kung inyo pong papansinin, ang government po ng Old Testament is monarchy. Nakuha nyo? Hindi po democracy. Kaya po maraming bansa mayroong king. Yan po yung pattern ng kingdom sa heaven. Kingship, monarchy, mono, single, archy, rule. King ang nagpapatakbo. When the king is bad, the people is sad. When the king is good, the people is happy. Ganun lang kasimple yun, di ba? Okay. Nung nakita niya yun, sabi niya, aha! Dito ako babawi. Dito ako magpapasamba sa lupa. Kung nabigo ako sa langit, dito sa lupa, itong ginawa ng Diyos na pangalawang Diyos na second sa Kanya, dadayain ko to. I will make him disobey God, just like what I have done. I will make him disobey God so that they will be under my control. Nagtagumpay o hindi? Nagtagumpay o hindi? Nagtagumpay o hindi? Nagtagumpay ba si Satan? Nagtagumpay eh! Nagawa niyang magkasalang tao, di ba nagtagumpay siya? Sa primero, hindi. Sa pangalawa, kay Adan, nagtagumpay siya, nagawa niya. Di ba, ang kanyang goal para siya mag-glorify, to make us disobey Him? Oh, He made Adam to disobey God. Was he a success or not? He was a success by making Adam disobey God. His glory is when he is successful in making you disobey God. When you obey God, God is glorified, the glory goes to God. When you disobey God, the glory goes to Satan. Yun lang yun. Dalawa lang ang pupunta ng ginagawa mo. If you are living a life of disobedience, you are giving Satan the glory. Lalo na kung ang buhay mo talaga is living in disobedience to God, you are not regarding the will of God, wala kang pakialam sa kanyang kalooban, you're living your own life. Gusto mo maging independent kay God, na hindi mo alam na hindi ka pala independent na nabubuhay, meron ka palang pinagpapasakupan, the author of sin. Sino? Uulitin ko sa inyo ha. Sino naka-invento ng kasalanan? Kanino nakapatent ang kasalanan? Patented, siyang originator. Kaya kapag gumagawa ka ng kasalanan, nagbabayad ka ng royalty. Hindi libreng magkasala. Okay, tinan po natin Romans 6:23. Mabigat po ang bayad sa kasalanan. Hello? Ang kabayaran ang kasalanan may bayad eh. Hindi libre. Kaya pag gumagawa ka ng kasalanan, andun ang cashier ni Satan. Bayad mo, walang libre dito. Kala nyo, libre ang kasalanan? Hello? Tumingin po kayo sa mata ko. Tingin kayo sa mata ko. Nakikita niyo mata ko? Kala nyo, libre ang kasalanan? Kala po ba natin libre? Kapag tayo po ay sumusunod sa Diyos ng buong puso, we worship God. When we disobey God, we worship Satan.
Gusto niyang ma-worship by making you disobedient. So, alam niyo na po. Alam niyo na kung paano siya nag-glorify. Pag nagdi-disobey ka, nag-glorify siya. Pag tayo sumusuway sa Diyos, nabubuhay tayo sa sarili nating kalooban, na hindi natin alam na yung kalooban na yun ay kalooban ng Satan. We're doing the will of God. It's not just because you just don't like to. Hello? Kapag hindi ka sumusunod sa Panginoon, hindi lang dahil may option ka. Hindi lang dahil I don't feel like obeying God. Hey, you're giving glory to Satan when you're disobeying God. This is an awakening. This is a confrontative message again for another time. Life is not a joke. There are only two kinds of life we are to live in this life. To be obedient and to be disobedient. Walang gitna. And God hates it pag nasa gitna ka. The more. I-define mo na lang kung saan ka talaga, kuya, ate. Saan ka ba talaga? Ayaw niya ng mixture. Ayaw ng mixed multitude. Kung taga-pula ka, pulahan ka. Kung taga-dilawan ka, dilaw ka. Ayaw niya ng rainbow color. Ang daming kulay niya. Well, we love these guys in the LGBTQ kingdom. When in fact, nung po nagkaroon kami ng interfaith rally the second time around, ang MC ay bading. Interfaith may nagpray ng Muslim. Yung Roman Catholic na nagpray, Latin. Hindi nagtagalog, yung Muslim nagtagalog siya. Tapos may nagpray ng born again. Ang representative ng born again group, kay Kibuloy. Ang galing ng prayer. Nag-preach po ako, hindi na po ako nag-pray. Pinatanggap ko po lamang sa Panginoon ang hindi pa tumatanggap. So, yun ang maging medyo kulang ako, hindi ako napag-offer ng prayer representing the born-again group in reality. Okay. Ngayon, kapag ikay sumusunod sa Diyos, ikaw ay lumalakad sa Espiritu at lumalakad sa pananampalataya. Kapag hindi ka sumusunod sa Diyos, ikaw ay lumalakad sa laman. Okay? Maliwanag po ba? Pag sinabing laman, kay Satan yan. Tingnan po natin. Romans 8, 1 hanggang 8. Atin pong himay-mayin ng konti-konti. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Yung na kay Kristo na, hindi nahahatulan, tapos na po ang laban. Kasi si Jesus sinatulan na para sa'yo, kaya hindi ka na pupunta ng impyerno. Okay? Okay lang na medyo mala-impyerno yung buhay mo dito. Pero hindi ka na talaga pupunta ng impyerno. Okay? Which are in Christ Jesus who walk not after the flesh. Ibig sabihin po na ng tao na kay Kristo ay hindi na lumalakad sa laman. Sila ay lumalakad na sa pamamagitan ng Espiritu. Okay? Tuloy po natin. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. Hindi ko po explain ng malinaw yan. Tuloy po natin sa verse 4. That the righteousness of the law might be fulfilled in us because of Christ who walk not after the flesh. So, gusto ko pa makita nyo yung walking after the flesh at walking after the Spirit. May contradiction po yan. Dalawang uri ng buhay ang pwede mong pamuhay. Walking in the flesh and walking in the Spirit. Dalawa lang. Pag hindi sa Spirit, saan? Hey, come on. Nasaan ka dito? You must be able to answer that. Or else, you will suffer the consequence. Later on, I will explain. Okay? Verse 5. Ito po yung palatandaan ng tao yung nabubuhay sa laman at saka sa Espiritu. For they that are
after the flesh, do mind the things of the flesh. Ang taong nabubuhay sa laman, natural, ang kanyang hangarin, panglaman. Pangmundo. Makamundo ang tao. Mamaya, explain ko po yan. But they that are after the Spirit, the things of the Spirit, or the things of God. Dalawa lang yan eh. Pag ikaw ay nasa laman, makamundo utak mo. Pag ikaw ay maka-Diyos, mga bagay ng Espiritu ang nasa isip mo. Mga bagay ng Diyos. Okay? So, tingnan po natin sa Colossians chapter 1. Balikan po natin ito mamaya. Sa verse 8. Okay? Verse 6. To be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Ang taong nabubuhay sa Espiritu, ang kanyang isip ay mapayapa at punong-puno ng buhay. Pero ang taong nabubuhay sa laman, ang kanyang mind is about death. Speaking of curses, speaking of miseries, yan ang magiging buhay niya. Okay? Because the carnal mind is enmity against God. Ang nabumuhay sa laman at hindi sumusunod sa Diyos ay pakikipag-away sa Diyos. Wow. Kaya nasabi ko, hindi pwedeng mabubuhay ka sa disobedient life eh. Hindi pwede yun. Hello? Nagsisink in po ba? Are you following? Okay. Tuloy po na, yun po na, balik po tayo 7. For it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Hindi pwedeng maging kalugod-lugod sa Diyos ang mga bagay tungkol sa laman. Verse 8, so they that are in the flesh cannot please God. Ang mga nasa laman ay hindi pwedeng magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Kanino sila nagbibigay ng kaluwalhatian pag nasa laman ka? Yun lang po ibig sabihin nun. Kaya hinamon po tayo sa Colossians chapter 3, verse 1 and 2. If ye then be risen with Christ, take note of the word risen. Dati tayo makasalanan, binuhay tayo ng Panginoon. At ang sabi niya, kung kayo ay binuhay ng mga Panginoon, sumampalataya ka kay Kristo, seek those things which are above, where Christ seated on the right hand of God. Hanapin mo ang mga bagay ng spiritual o mga langit, dahil hindi ka na sa laman. At set your affection on things above. Set your affection, yung iyong pagmamahal, yung iyong passion, yung iyong desire, dapat ay mga bagay na sa langit at hindi na makamundo. Yun po ibig sabihin niya. Okay? So, ulitin ko sa inyo, pag tayo nabubuhay sa laman, we give Satan the glory kasi nagmamanifest ang kanyang character, ang kanyang nature. Para malaman po natin ang sa laman, dagdagan pa po natin in Galatians chapter 5, tingnan po natin sa verse 19. Verse 19, ito po, now the works of the flesh are this. Ano po yun? Adultery. So yung pong apat na yan, may kinalaman po yan sa sexual sin. Okay? Kaya mahalaga po talaga na kayo, before you have a partner in life, dapat mayroong blessing ni God. Kasi unang-unang binanggit po yung gawa ng laman, adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness. So, barkada po yan, din tuloy natin. Idolatry. Magkakasama po ang idolatry, witchcraft. Kasama po ng witchcraft ang hatred, variance, pagkakawatak-watak, emulations, pataasan, puot, strife, awayan, seditions, yan din po yan, pare-pareho lang, heresies, envyings, murders, drunkenness, revelings, pagsasayang walang humpay, and such alike. Yan po yung gawa ng laman. Okay? Ano po naman ang gawa ng Espiritu? Verse 22. But the fruit of the Spirit is love. Pag sinabing love, holiness po yan. Love, peace, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance, against such there is no law. Maliwanag po ba? So ano pong pinamumuhay natin? Sa Espiritu po ba tayo o sa laman tayo? Nasaan po tayo? Okay, so yan po. Kapag kayo nabuhay sa laman, you give Satan the glory. Satanic characters are manifested. That is to glorify Satan. Okay? Disobedience, glorifying Satan. Obedience, glorifying God. The fruit of the Spirit is manifested, we are giving God the glory. Okay. Ang tao matagumpay ay nabubuhay sa Espiritu at hindi sa laman. Amen? Purihin ng Panginoon sa nagtagumpay.
na tayo nabubuhay sa Espiritu ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, magpatuloy tayong mabuhay sa Kanyang Espiritu. Ngayon, ang tanong ito, bakit sa kabila ng lahat, alam natin ang tama at saka mali, bakit ang tao ay hirap sumunod sa Diyos? Ulitin yung tanong, bakit ang tao ay hirap sumunod sa Diyos? Kahit alam niyang ang mali ay may consequence, ang kasalanan ay may resultang bulok. Bakit po? Pakisagot lang sa unang-unang point ko, the number one deception. Ito yung unang-unang deception ni Satan, ha? Bakit ang tao, sa kabila ng alam niyang mali ang kanyang gagawin, tinutuloy niya? Bakit? Kinagat niya ang mansanas. Kaya hindi po durian yun. Pagpitas, kinagat agad eh. Kakagatin ba yung durian? Dugong uso mo. Taga Davao, hindi durian yun, ha? Okay. Kaya niya kinagat, una niyang kinagat ang kasinungalingan ni Satanas. Kaya ang tao nabubuhay sa kasinungalingan. Kapag kinain mo yan, walang consequence. Hindi ka mamamatay, sabi ni Satanas. Kaya ang tao hanggang ngayon is trapped. Being deceived, na kahit gumawa ka ng mali, walang consequence. Nakuha nyo? Nabasa ko ang meaning ng insanity. Isa sa meaning ng insanity, yung kahit gumawa ka ng mali, ng paulit-ulit, umaasa ka, magiging maganda ang resulta. Insanity means, by keep on doing and repeating the wrong thing and expecting a good thing to come out of the bad thing. Deceive ang tao eh. Akala mo hindi ka committed sa Panginoon, okay lang? Oo, wala ka ng bisyo. Oo, hindi ka na nagiinom. Oo, hindi ka na nagsusugal. Hindi mo na ginagawa ang ayaw ng Diyos. Pero ginagawa mo ba ang gusto ng Diyos na gagawin mo? Nagsosoul win ka ba? Akala nyo ba yung hindi nagsosoul win, okay lang kayo? Hindi okay yun. Akala nyo hindi kayo faithful sa giving, banggitin ko na, okay lang din ho yun? Hindi ho okay yun. We are deceived na akala natin, by keep on disobeying God in this area of life, life is okay. It's not. It's deception. Kaya ang goal po natin, hanapin po natin gawin ng tama. Hindi lang po yung iwasan ng mali. Hanapin ang pinagagawa ng Diyos. Minsan ka lang mabubuhay sa mundong ito eh. Wala nang another chance. Kapag natapos ang buhay mo sa mundo, wala nang ulitan. Kaya ngayon, ayusin na natin to. Hindi pa huli ang lahat. First deception, pinaniwala ni Satanas, si Eva at si Adan, kapag kinain nyo yan, hindi naman kayo talagang mamamatay. That's the first deception. The second deception, babalikan ko na. Hindi lang sa walang consequence, gagandang buhay nyo. Higit sa meron kayo ngayon. Kaya ayaw ipakain ng Diyos yan kasi meron siyang itinatago sa inyong buhay na kapag kinain nyo yan, mararanasan nyo. Nakuha nyo yung point? Akala ng tao, kapag kayo'y lumayo sa Diyos at inyong tinanggal ang Diyos sa equation ng buhay nyo, mas gaganda yung buhay nyo. Hello! You are deceived! Ikaw na nakikinig, you are deceived! Walang magandang buhay na hindi nagtatapat sa Diyos. Tandaan nyo po yan. Dahil kung may magandang buhay na lumayo ka sa Diyos, sasama ko sa'yo. O ano, meron ba? Pakita mo sa akin, sasama ko sa'yo. Iiwanan ko yung Diyos ko. Iiwanan ko yung Bible ko. We are deceived. Amen? Okay, mamaya malalaman nyo kung paano mamimaintain ang victory. Okay. Nung sila'y pinaalis sa paraiso, nagsisisihan yung mag-asawa. Ikaw kasi! Bakit kasi? Bakit kasi? Kinausap mo yung Satanas na yan eh. Napakatamis ng bibig nun eh. Yan tuloy, nadengoy tayo.
Nagsisisihan yung dalawa. O eto ngayon, ang gagawin natin. Nawala ng meaning ang life ng tao. Kaya sabi ni Satan, eto yung meaning. Dito sa mundo kayo maghanap ng meaning. Kaya ang tao naging makamundo, humahanap ng value at meaning sa mga bagay ng sanglibutan. Kaya dito sa mundo, ang doktrina ni Satanas, dahil nawalan kayo ng value, okay? Nawalan ang identity niyong maganda, nawalan iba kundi ang Diyos, ang doktrina ng mundo, take note, listen carefully. You are what you own. You are what you own. You are what your education is. You are what your property is. Masyado tayo nakaatat sa mga bagay ng mundo. Yun ang nagbibigay sa atin ng meaning ng life. Saan ka nakatira? Forbes Park po. Pare, taga Forbes Park. Anong tinapos mo? Nag-medicine yan sa UP. Talaga? UP pa, medicine ha? Galing. Anong mga ari-arian yan? Sila yung may-ari ng Petron sa Caltex at Caltex sa dulo. Grabe, may gasolinahan pala yung mga yan. Di ba? Kanila yung Shell. Sila yung may-ari ng Shell. Yan. Nakuha nyo? Ang tao, deceive, nakakala niya, yung tao, kapag merong ganito, merong ganyan, meaningful ng life. Meron ako nakausap, personal, taga Dasmariñas Village, ang laki ng bahay. Hindi ko sasabihin ng pangalan, umiiyak yung babae sa problemang pinagdadaanan. Akala nyo nakakaingit ang mga mayayaman? Ang dami dyan mga tao na tortado ang utak sa buhay nila. Alam nyo ba? Ang akala ng tao, uy, ganda na ko Mercedes-Benz. Diba? Uy, ang gandang, grabe, nakita mo yung relo niyan? Rolex, pare. Hindi alam, sa Green Hills lang pala binili. 1-2 lang kaya yun. Sa Green Hills. Nanakon yung tao, deceive. Kaya tayo, doon din tayo nagpupursige. Kahit Kristiyano tayo, we are attracted to the things of the world because we are also influenced by that deception. Kaya nga, seek those things which are above. Seek those things. Set your affection on things above. Not on the things of the earth. Deceive ang tao eh. Nakuha nyo? Ang akala ng tao, pag marami kang material, okay ka. Hindi ho masama magkaroon ng maraming pera. Okay? Pero hindi ho yun ang meaning ng life. Okay? Nakita niyo ho yung mga politiko, deceived? Hindi kontento sa 100 millions, 200 millions. Pag may billion na sila, hindi ho sila kontento ron. Gusto nila, trillion naman. Akala niya pag may trillion, kontento na? Hindi ho, quadrillion pa rin nangahabulin ng mga yun. Walang katapusan. Tinanong ko minsan ng asawa ko, hanggang kailan ba ang kanilang gustong nakawin sa lipunan? Sa kaban ng bayan. Lagi, maling tanong. Hindi magkano ang kanilang gustong nakawin? Hanggat may nanakawin, magnanakaw ho yan. Hindi tinitinan kung magkano kanilang goal na nakawin. No, hanggat mayroong nakakapa. At sinabi ko po, ang corruption level, mga kapatid, sinabi ko po ito, hindi lamang sa level ng mga politiko. Okay? Mga negosyante, hindi nagbabayad ng buwis. Hindi binabayaran ng SSS ng mga empleyado. Ang nakakalungkot, marami nung una nakikita ko, mayayaman pa. Kahit hindi pa sila senior, may senior citizen card na. Di ba corruption po yan? Ang sabi po nung isa nag-follow up na meeting po sa akin, pagkatapos ko magsalita, oo nga, yung sinabi ni Pastor, totoo po talagang ang mga tao corrupt by nature. Tayo po mga corrupt din tayo, di po ba? Pag may sinabi ang teacher, may assignment tayo, may project tayo, may sasabihin presyo, magkano hihingi mo sa nanay mo? May patong? May kupit? Sino sa inyong hindi ganon? May project kami mo Ang gagastusin, 10 piso. 15 piso po yung kailangan namin Nakuha na ko lang, pero hindi po talaga pwede. 15 piso. Corruption. At ang sabi ko, alam nyo, sa church may corruption din. Okay? Kaya po ang tawag ng Panginoon sa hindi nagbibigay ng ikaw po magnanakaw kasi may corruption sa church So ang corruption po ay laganap, why? We are deceived.
Akala natin, kapag gumawa tayo ng mali, walang consequence. Ang sabi ko, yung mga nagnakaw sa kabanang bayan, maaaring kanilang hustisya, kaya tayong paikutin. Hanggang ngayon, walang nadidimanda. Hanggang ngayon, walang nadidimanda. Walang hinuhuli. Kaya nga nagkaroon po ng conclusion sa Pilipinas. Huwag kang magnakaw ng maliit, makukulong ka, lakihan mo para hindi ka magnakaw. Hindi ka makulong. Nako nyo? Ang sabi ko, oo, kanilang hustisya sa Pilipinas, pero ang hustisya ng Diyos at ng langit, hindi nila kayang hawakan yan. Gumugulong ang hustisya ng langit. Mananagot ang dapat managot dahil ang author ng kasalanan, si Satanas, hindi po pwedeng hindi maniningil, may araw ng paniningil. Be not deceived, God is not mocked. Whatsoever you sow, you shall reap. Huwag po tayong malinlang. Galatians 6:7, pakitingnan po natin. Bago ko dumako sa third deception, pinangako po last time, I'm proceeding to my third deception. Huwag ka malinlang. Kapatid, with all humility and love, sinasabihan kita, gumising ka na, huwag ka na magpalinlang. Ang sabi ng Bible, ang Diyos ay hindi pwedeng i-mocked. You cannot outsmart God, you cannot mock on God, hindi mo pwedeng yurakan ng Panginoon, kasi ang sabi ng Bible, kung anong tinanim, yun ang aanihin. Magtanim kayo ng kasalanan. Grabe ang aanihin nyo. Hindi pwedeng malibre. Kung si David na pinakamalapit sa Diyos, na nagkasala ng pangangalo niya, pinarusahan ng Diyos, tayo pa kayang hindi. Kung si Haring David na nagbilang ng kanyang sundalo at yumabang siya, tayo pa kayang hindi. Kung merong isang pinakadakilang kasalanan sa Bible na galit ang Diyos ay pride. But what is the greatest sin again? What is the greatest sin in the Bible? Hindi nyo natanda ng aking sinabi last Sunday. What is the greatest sin? When you break, Aldrin, ano yun? Natatanda mo? Sige, yung third prize, ayun na. Ano yun? Ano yun, Aldrin? Tanda mo last time? When you break the greatest commandment. Ano yung greatest commandment? Love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. Of course, the greatest commandment when broken is the greatest sin. Kaya ang sabi po ng 1 Corinthians 16, verse 22. If any man love not the Lord Jesus Christ, ang sino mang hindi nagmamahal sa Diyos, if you will not love God with all your heart, okay, let him be accursed. Maranatha, anathema. Let him be, the word anathema, let him be accursed. That is a Greek word. Anathema. Okay. What is the greatest sin? For not loving God. Wow. Kaya pa niyo pa sa third deception? O next Sunday na? Pakita sa kamay. Next Sunday na? Third deception? Are you interested to listen to the third deception? Pakita sa kamay sa willing pa. Isa, dalawa yung po hindi nata sa kamay, pwede na po lumabas. Okay, third deception. Ito po yung mabigat. Ito po yung pinakagusto kong, sa message ng series na ito yung ulitin ko ulit sa Sunday, pero gusto kong ipaliwanag sa inyo to. The third deception. The first deception is, if you will disobey God, no consequence. The second is, if you will disobey God, life is much better. That's a lie. The third deception is this. Para ma-attain ang mga bagay na ito, na mag-glorify siya, dapat ma-deceive ka niya. Kasi, pag hindi ka deceive, you will obey God. But if you are deceived, you will not obey God. Do you want to know the third deception? Na hanggang ngayon, deceived pa rin ng maraming tao, lalo na ang Israel. They are living in deception. Ano yung deception na meron sa Israel at meron ang mundo ngayon? Sinong magkaroon ng guest ulit? Meron pa ako ditong barya. Okay, ito na yun. Ito na yung deception. Okay, ito na yun. Sasabihin ka? Gusto mong lumaban? Okay. Okay. Binanggit ko kasi yung deception sa Israel. Ito yon. Bakit ang mga Jewish ay hindi naniniwala kay Kristo? Na siya nga ang Messiah.
Okay? Pag hindi ka naniwala kay Kristo na siya ang Messiah, hindi ka magiging Masaya. Awa nyo. Now I know. Matthew chapter 28, verse 10, 11. Verse 10, tinan po natin. Nagpakita na po ang Panginoon sa mga alagad. In verse 10, Then said Jesus unto them, Be not afraid, go tell my brethren that they go into Galilee, and there shall they shall see me. Pupunta ko sa Galilee, papuntahin mo doon mga kapatid natin, mga alagad ko, kita-kita tayo doon. At pagkatapos, nung lumakad na, verse 11, Now when they were going, nung papunta na kanya mga ibang alagad, behold, some of the watch came into the city. Sino po yung watch? Mga gwardya. Saan? Sa libingan. Okay. And showed unto the chief priests all the things that were done. Saan pumunta? Doon sa mga utak na nagpapako sa kanya. Sino-sino sila? The chief priest. Okay? The Levites. Okay? Doon po kasing panahon na yon, ang nag-rule po talaga sa Israel ay mga priest. Kasi under po sila ng Roman Empire. Okay? Ang governor nila hindi Jewish. Pagdating sa Jewish rule, the high priest. Tingnan po natin verse 12. And when they were assembled with the elders and had taken counsel, nung nag-meeting-meeting na ang mga nagpapako kay Kristo, yung mga priest. Okay? Ang sabi doon, they gave large money unto the soldiers. Binayaran nila ang mga sundalo. Upang anong gagawin nila? Verse 13, saying, Say ye, his disciples came by night and stole him away while we slept. Nakita! Sino bang una nakakita na si Kristo yung nabuhay na maguli? Sino una nakakita nung siya nabuhay na maguli? Sino? So, sorry po, yun pong aking tinuturo si Mary Magdalene sa kanyang mga alagad. Pero siya po yung nagpakita, exemption, siya po yung nagpakita sa mga sundalo unang-una. Matthew chapter 28, para ipakita sa kanyang mga kaaway, be, nabuhay ako maguli. Kala nyo ha, be. Nagpakita po siya doon. Kaya po yung mga sundalong to, nag-report, nakita namin si Jesus na buhay na maguli. Totoo talaga! Chief priest, totoo! Councils, leaders ng Israel na buhay si Kristo, grabe! Eh, hindi mapipigilan itong mga sundalo. Kaya kanila pong binayad. Ang sabi kanina, verse 12, sa verse 12, binayaran sila ng male-maletang pera nakasakay sa van, dinala sa kondo. Ay, mga istorya. Masyado kasi kong absorb ng flood control. Okay, verse 13. Verse 13, tignan natin ha. Ninakaw. Okay, verse 14, ito na po yung nangyari. And if this come to the governor's ears, we will persuade him and secure you. Puproteksyonan kayo sa inyong kasinungalingan. Tanggapin niyo yung pera to, mali-maleta to. Okay? 50 million isang maleta. Laki, grabe. Verse 15. So they took the money. Yes! Ayaman na natin. Yeah. Bibili tayo ng Bentley, bibili tayo ng Rolls Royce. So they took the money and did as they were taught. At kanilang sinunod ang sinabi ng mga priest. Nakita niyo mga kapatid. And this saying is commonly reported among the Jews until when? This day. Ang Israel hanggang ngayon is under the deception because of the soldiers na tumanggap ng mali-malitang pera. Grabe epekto, no? Mga empleyado ng DPWH. Tinayin po nyo, nakita ng dalawang mata nila si Kristo na buhay na maguli. Basahin niyo yung chapter 28, simula sa verse 1, makikita niyo, ang nagpakita sa kanila hindi angel, angel of the Lord referring to Jesus Christ. Okay? Narinig ng mga leaders na buhay na maguli. Sa halip na sila ay bumaliktad at sumampalataya kay Jesus, they rejected the truth. Why? They were deceived ng power. They were deceived ng kanilang kayamanan. Sapagkat pag chief priest ka dati, kontrolado mo ang pera sa temple. Billions upon billions ang pera ng una sa temple. Kung ikukumpara sa ngayon.
Okay, mga kapatid, Satan operates in deception. Satan operates in blinding us of the truth. Okay. Finally, mga kapatid, alam natin na si Cain nabuhay na maguli, di ba? Pero ang alam natin, sa kanyang pagkabuhay na maguli, half-truth lang. Okay? Makinig po kayong mabuti sa akin ngayon. Ito na po yung pinaka-final. Okay. Ang nakakalungkot, tayong naniniwala sa pagkabuhay na maguli, hindi natin fully understand or fully understood ano ba talaga ang ibig sabihin ng kanyang pagkabuhay na maguli. All the Christian communities, the Catholics, the Iglesias, sa Sabadistas, lahat ito'y naniniwala na may Kristong nabuhay na maguli. Ang sabi ni Paul in Philippians chapter 1 verse 10, that ye may prove things that are excellent. Verse 11. I'm sorry, balik natin sa verse 9. I'm sorry. Chapter 3, I'm sorry. Verse 9. Chapter 3, verse 9. Philippians 3:9. And be found in Him, not having mine own righteousness, which is of the law. Okay? Nung siya'y sumampalataya kay Jesus, kasi siya po'y hindi naniniwala kay Kristo eh. Nung siya'y sumampalataya na, doon niya naintindihan ang kanya palang kabanalan ay galing kay Kristo. Kaya ang kanya pong desire, okay, nung makilala niya ang Panginoon, sa verse 9, okay, sa verse 10, ito po yung pinakapunto niya. Sa verse 10. Ano po ang sabi sa verse 10? That I may know Him and the power of His resurrection. Okay. Okay. Alam niyo po ba ang power of resurrection? Ha? Do you know the power of resurrection? What is that? He conquered death. What is the effect? Or how it affects your life? Kapag alam mo lang yon, you are only informed, that is also disinformation. Do you know what is the power of resurrection? Ayaw ni Satanas na malaman mo to. Ayaw niya. Ngayon, sasabihin ko sa inyo, galit si Satanas sa akin dito. Pag sinabi ko sa inyo, kasi ayaw niyang malam to eh. Are you ready? Ang alam natin, siya nabuhay na maguli to complete our salvation. Yun lang alam natin eh. Yay! Save na ako. Pag namatay ako, punta ako sa langit. Hanggang doon lang alam natin. But there is something deeper about that. Resurrection happened not only to guarantee our redemption. It's not just about redemption. Kung redemption lang, half-truth ang alam mo. Half-truth lang yan eh. Yes, no question, I am redeemed. Yes, I am redeemed. Here is the next truth para hindi tayo ma-deceive ng disinformation. Are you ready? Pakita sa kamay? Oh, ready nga. Ready sila. Magko-closing prayer na ako dapat eh. Another objective of resurrection, okay, is our restoration to who we were before the fall of Adam. Again, the half-truth of resurrection, okay, apart from our redemption, is our restoration. You know what is restoration? Ibinalik ng Diyos kung ano tayo dati bago nagkasala si Adan. Anong meron? Unang-una, ang kanyang kabanalan, binalik sa atin. Listen carefully. Oo, tayo makasalanan. We are saved by grace through faith. We are sinners saved by grace. But we are no longer sinners. We are by grace made saints. We are saints and sanctified. Tayo ay mga binanal ng Diyos. Hindi na tayo makasalanan. Ano kasi ako?
makasalanan lang kasi ako eh. Punong-puno ako ng kahinaan kasi. Hindi na po ganun yun. Tapos na po yun eh. So we are deceived by believing na tayo'y makasalanan. Hanggang ngayon, tayo ay patay na sa kasalanan. Okay? Binalik ng Diyos ang ating kabanalan. Katulad ni Adan, binanal ng Diyos. Nasa kanyang kabanalan ng Diyos. Yun po yung hinubad nila nung sila nagkasala. Binalik ng Diyos sa atin, kaya tayo ay banal. Isigaw po natin yan sa umaga, Lord, salamat ako'y banal. Dahil sa kabanalan mo, ako'y naging banal. Amen? Okay. Pangalawang katotohanan na binalik sa atin. Authority. This is just a review. Binalik sa atin ang kapangyarihan. Sabi ng Panginoon kay Adan, and ye shall have dominion over all the earth. Meron kang authority. Binalik sa atin ang authority. Authority and power. Ibig sabihin ng authority, meron tayong direction to direct life. We are not directed by life. We are not directed anymore by circumstance. Tayo ay tinanggal na sa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Ibinalik sa atin ang pagiging Diyos na muli. Dahil nilikha ng Diyos si Adan bilang Diyos sa sanglibutan upang maghari sa sanglibutan. Kaya ang sabi sa Romans 5:17, having received the abundance of grace and the gift of righteousness, we shall reign in life. Tingnan po natin. Romans 5:17. Ay sana po na-memorize nyo na ito kasi ito po dapat ang buhay nyo eh. You know? By one man's offense, death reigned by one, much more they which receive abundance of grace, and of the gift of righteousness shall reign in life by one. Are you ruling your life? Or you are being ruled and dictated and still having the slave mentality? Slave mentality. Binalik ng Panginoon, number one, ang kanyang glory, ang kanyang character nasa atin. Banal tayo. Mapagmahal tayo. Mapakumbaba tayo. Gracious tayo. Nasa atin ang characters ng Panginoon. Kasi nakatahan na sa atin ng Diyos. Tapos na ang nakaraan. Mamaya, mapakita ko yung talata sa inyo. Pangalawa, binalik sa atin ang authority. At ang authority ito, mga kapatid, ay ang authority ni Kristo nasa atin. Ang sabi ng Biblia, having put all things under His feet, all powers, all dominions, principalities, not only in this world, but also in that which is to come. Okay? Nasa ilalim ng talampakan ng Panginoon at tayo inupong kasama niya, inuulit-ulit ko po yan. Lahat ng uri ng kapangyarihan sa ibabaw ng lupa, anuman demonic powers na meron dito, kung meron pang boss si Satanas, meron pang boss, ang boss ni Satanas, nasa ilalim lamang ng talampakan mo yan. Tikboy, tinan mo yung talampakan mo, andyan si Satanas. Tingnan mo. Nakita mo? O, kita mo na eh, di ba? Problema, takot tayo sa demonyo eh. Ano yun? The authority to judge even angels. 6:2. We shall judge angels. Ano pang binalik ng Panginoon sa atin? Apat pong letter P yun eh, na binanggit ko to summarize it. Personality, power and authority. Lastly. Thirdly, anong binalik? Lahat ng bagay dito sa sanglibutan shall be for your meat. Lahat ng pag-aari dito inyo. Okay, ito na po yun. Prosperity. Sa paraiso, wala silang kailangan. Prosperity is by having contentment because everything is provided by God. Ito na po yung gagawin natin, mga kapatid. Ha? Pastor, totoo ba yung sinasabi mo? Sabi ng Biblia. Okay. Marami akong verses pero hindi ko po dadamihan. Okay, number one. Yung character ni God at tayo ay iisa. Yung glory niya nasa atin na po yung... Okay, ito na po yung statement ko, na uulit-ulitin ko. Okay? Kung sino ang Diyos, yung ka rin. Who God is, that is who you are.
because His glory is now residing in you. Okay? Being seated on the throne, yung authority ni Christ, authority mo rin. Maraming verses yan, next time. Next Sunday, I'll be going back to that. And then lastly, kung anong pag-aari ng Diyos, sundan niyo po, kung anong pag-aari ng Diyos, pag-aari mo rin. Naalala niyo po yung prodigal son? Ang sabi po nung eldest son, grabe naman yung kapatid ko na yan, nagwaldas ng kayamanan mo, tapos nung bumalik dito, pinagkatay mo pa ng baka. Tapos ako, ang tagal ko sa iyo, hindi ka man lang nagkatay sa akin, ni kambig, ni nagtinolang manok man lang. Ano sabi po ng Panginoon sa kanya ng kanyang ama? In verse 31, Luke 15:31, tinan po niyo. I like this. Lahat po sinasabi ko is loaded ang verses po yan. Gusto ko po lamang sabihin to kasi ang common problem natin is material, pera. Di ba? Ang sabi po ng ama, anak naman, lagi kitang kasama, ano ka ba? Lahat ng meron ako, iyo! Araw-araw ka magkatay ng baka, 2, 3, 4 kung gusto mo, pwede naman sana. Ikaw may problema, hindi ako. Kaya ka gutom, kaya ka hirap, ikaw ang may problema, hindi ako. Nabubuhay ka ng parang isang alipin dito sa puder ko. Hoy, anak kita, what I own, you own. My power, my authority is your authority. What I am is who you are. You are restored. Yun po yung ibig sabihin po ng restoration. Binalik ang kapangyarihan, binalik ang kabanalan. Pastor, paano ko magagawa yan? Okay? I will explain this next preaching. Paano ko ba mararanasan itong sinasabi mong restoration, Pastor? Paano ko mararanasan ang kapangyarihan? Paano ko mararanasan ang aking rule? Awang-awa na ako sa sarili ko. Hindi ako nabubuhay ng matagumpay. Hirap na ako sa buhay na ito. Totoo pa talaga to? May Diyos pa talaga? Ayaw ko nang maniwala. Pagod na ako. Pagod ka na ba? Problema mo yan. Tinapos na ng Diyos yan. Okay, ito na po. Dito ako magtatapos. Okay? Galatians 2:20. Ito yung pabahang ko sa inyo. I-explain ko to next time. Wow! Wow! Ang dali kong natapos ng message ko. Galatians 2:20. I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Paano isusustain ang victory? Kung si Satan ang kanyang strategy ay deception, blinding us, disinformation, okay? Walking in the Spirit, not walking in the flesh, and living by faith are just the same. There is only one way to live a victorious life. That is to live by faith. Living by faith is living in surrendering your life to God. Nevertheless, I live, yet not I. Hindi na ako to. I am dead already. Christ is now living in me. And the life which I now live now, I live by the faith of the Son of God. I live by faith. Living by faith is like this. I will close with this verse again. Romans 6:11. I hope you will be here next time. Okay? Ang sabi po sa Romans 6:11, ituring mong patay na ang sarili mo, reckon ye yourselves dead indeed unto sin. Yung ikaw kasi patay na yan, kaya hindi ka makapabuhay ng tagumpay, masyado kang attached sa sarili mo. Masyadong ikaw pa rin yan eh. Masyadong mahal mo yung nakaraan mo, mahal mo yung sarili mo, iniidolo mo yung sarili mo, yan ay bunga ng Satanas sa'yo. You are living in a deceptive way of life. Deceived tayo. Sabi sa Bible, patayin mo yung sarili mo. Okay? Pinatay na yan. At mabuhay ka sa Diyos, alive unto God. Live by faith. Ibig sabihin po ng live by faith, ganito po yan. In closing, ganito po yan. Living by faith or believing
that we are already victors. We have been victors. You will not fight anymore. You will stop fighting, but you will start resting in the victory of Christ. I will not fight for my victory. I will only rest my life in the victory. It does not mean that I will not work. It does not mean that I will not do this and I will do that. But my mindset is I am living a life of a victor. You will stop chasing. Chasing for wealth. It does not mean that you will work. You will start seeing your prosperity, seeing your victory in your imagination. That's how to live a life of being awakened in God. Mayaman ako. Binigay na ng Panginoon sa akin ang prosperity. Nagtatrabaho ako with the mindset of being contented, with the mindset of being prosperous. Hindi ako yung nakatingin ako sa sarili kong kawawa ako, mahirap ako, dapat akong kumita, dapat akong mandaya, dapat akong overtime kasi ang hirap ng buhay now. Mayaman ka na at doon lamang. Huwag mo hintay marami kang pera para maniwala kang mayaman ka. Ngayon pa lang paniwalaan mong prosperity ka, then prosperity will appear. You will stop chasing. You will only start seeing. You will stop fighting. You will start resting in the victory. You will resting in the truth that you are prosperous. Thirdly, you will stop begging. May I have your eyes on me? Stop being like a beggar, begging for prosperity, begging for victory. Lord, gusto ko, pagtagumpayan mo naman ako. Lord, payamanin mo naman ako. Hey, you are not a beggar. You are a child of the King. You are the child of God. Everything that God has is yours. Start living, being rich, being a victor, being prosperous, not a beggar. Just like the Jewish, while traveling in the wilderness, their mindset is slave mentality. They want to go back to Egypt. Masyadong atat sa mundo. Na-program ka kasi, mahirap ka lang, wala kang pinag-aralan. Ganito ka, ganyan ka. Kung gano'n ang mentality mo, you will live every day of your life just the same, over and over again. Now, start being awakened in the prosperity of God. Start being awakened in the victory of God. Okay? And lastly, number 1, stop fighting. Start resting. Stop chasing. Begin seeing. Thirdly, stop begging. Start being. Being rich. Being powerful. Lastly, stop striving and start living your victory. You have just to walk your victory. Walk your divinity. Walk your prosperity. Live your life as being restored. As the life of Adam before the fall. Tayong lahat ay tumayo. Nawa mga kapatid, in-expose ko sa inyo to ang katotohanan. Kung sino ka, hanggat di mo binabago ang tingin mo sa sarili mo, bukas ganun ka pa rin. Pero pag binago mo ang tingin mo sa sarili mo, that you are a victor, I am a victor, I am prosperous, I am powerful, I am glorious, then life will start to change. Life will start to change. Kaya walang changes, we are still trapped in the old self. Reckon yourselves dead